Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kapag ganitong mga araw ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay naalaala natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabalik-balik sa ating mga kaisipan ang kainaman at kung bakit tayo nag-aayuno sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Babanggitin natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Ang hadith na ito ay napakalakas at halos lahat o karamihan ay nakakamemorya ng hadith na ito, mga kapatid. Ayon kay Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, sino mang mag-ayuno sa Ramadan, sa buwan ng Ramadan, imanan wa ihtisaban, bilang pananampalataya at hangad mata mo ang gantimpala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. Muttafaqun alayh, na pagkasunduan ang hadith na ito nina Al-Bukhari at Muslim. Yambaghi lil insani an yasuma siyaman sahihan. Nararapat sa isang tao na sikapin niya na mag-ayuno ng wastong pag-ayuno, tamang pamamaraan ng pag-ayuno, alinsunod sa mga kautusan sa ating pananampalatayang Islam. Imanan wa ihtisaban, na kung saan ay pananampalataya o kaya ay paniniwala niya. Imanan bifardiyatis siyam, siya ay naniniwala na ang pag-ayuno ay ito ay kabilang sa obligado. Imanan wa ihtisaban, at siya ay ibig sabihin naghahangad an yasuma liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Naghahangad dahil siya ay nag-ayuno alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghil ajra min Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dahilan kundi upang kanyang makamit, dahil hinahangad niya na makamit ang gantimpala, ang biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ang pag-ayuno ay napakalinaw, mga kapatid, na ito ay hindi para sa atin. Kung naalaala natin ang hadithul qudsi, ay ang pag-ayuno ay lillah, as-siyamu lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa atin. Kasi malinaw na nabanggit sa hadithul qudsi, ayon sa naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, sinabi ng Allah azza wa jal, kullu amal ibni Adam lahu. Tingnan ninyo, mga kapatid, lahat ng mga gawain ng angkan ni Adan, mga anak ni Adan, mga tao, kullu amal ibni Adam lahu, ay para sa kanya. Lahat ng mga gawain ng mga tao, mga anak ni Adan, para sa kanya. Illa siyam, maliban lamang sa pag-ayuno. Fa innahu li, kasi sabi ng Allah, katotohanan na ito ay para sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, at ako mismo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magbibigay ng gantimpala.
Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yu'ti al-ajr bighairi hisab. Siya ang nagbibigay ng gantimpala at kung tutuusin mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay nakapasok ang pag-ayuno sa tinatawag na ibig sabihin ay pagtitiis na binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mga matiisin ng gantimpala, biyaya na kung saan ay hindi mabibilang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Makikita natin sa Suratul Zumar na 10 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, innama yuwaffas sabirun. Katiyakan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuwaffas sabirun ay pinagkakaloob o ipagkakaloob sa mga taong mga matiisin. Innama yuwaffas sabirun ajrahum, ang kanilang ganap na gantimpala o kaya ibiyaya bighairi hisab, nang walang pagbibilang, hindi mabibilang. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu fi sabirina as-suwam ay as-saim. Nakakapasok kabilang sa mga sabirin, mga matiisin ay yung tao na saim, nag-ayuno. Lianna saima sabir. Ang nag-ayuno ay nagtitiis. Ang nag-ayuno ay nagtitiis. Na kung tutuusin ay naipon sa mga uri ng pagtitiis o sa 3 uri ng pagtitiis ang katangian ng tao na nag-ayuno. Tajtami'u fi sawmi ala anwa'i as-sabri thalatha. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Unang-una ay sabrun ala ta'atillah wa sabrun an ma'siyatillah wa sabrun ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala. 3 uri ng pagtitiis ayon sa mga pantas. 3 uri ang tinatawag na pagtitiis. Unang-una ay sabrun ala ta'atillah. Ibig sabihin, pagtitiis alang-alang sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay sabrun an ma'siyatillah, pagtitiis sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah o mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, sabrun ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa tinatawag na mga nakatakda o kaya ay mga pangyayari na kung saan ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabrun ala ta'atillah. Sabrun ala ta'atillah, pagtitiis sa pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-insana o lianna as-saima yasbiru ala hadhihi ta'ah wa yaf'aluha. Yani yasum. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang tao, ang nag-ayuno, siya ay nagtitiis. Kaya unang uri ng pagtitiis ay sabrun ala ta'atillah, dahil ang tao ay nagtitiis siya sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa kautusan na ito, ang pag-ayuno at kanyang ginagawa ito. Pangalawang uri ng tinatawag na pagtitiis ay sabrun an ma'siyatillah. Ibig sabihin ay pagtitiis sa hindi paggawa sa mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang tao, as-saim, ang tao ay iniiwasan niya ang mga bagay na ipinagbabawal sa nag-ayuno. Hindi niya ginagawa ang anumang mga bagay na ibig sabihin ipinagbabawal dahil sa siya ay nag-ayuno. Tingnan ninyo mga kapatid, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pangatlo mga kapatid ay sabrun ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa anumang bagay na nakatakda na pangyayari na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang tao mga kapatid ay siya ay nadadatnan
o nararamdaman niya ang tinatawag na alamum bil atash, ang hapdi ng pagkauhaw, waljo at ang pagkagutom. Tinitiis niya ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wal kasal, at ang pagiging tamad. Ang tao pag nagayo, no, gusto ng matulog. Kaya kasal, pumapasok sa kanyang kasal, pumapasok pa sa kanya ang da'fun nafs. Ibig sabihin ay yung tinatawag na mahina na ang kanyang katawan. Kaya lahat ng ito ay nilalabanan niya. Kagustuhan ng Allah na pangyayari mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay nilalabanan niya. Kaya ang taong nag-ayuno, nasa kanya ang lahat ng katangian ng tinatawag na pagtitiis. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin na magiging katanggap-tanggap ang ating pag-ayuno at alalahanin natin na as-siyamu lillah, ang pag-ayuno ay para sa Allah, hindi para sa atin, kundi para sa Allah. As-siyamu lillah. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng gantimpala. Mismo siya na ang nagbibigay ng gantimpala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.